Good evening! Welcome! This is your show, This is your live AGT, Anything Goes Topic Season 7. episode 84. And today is November 18, 2025. And it's a Bible Tuesday night. Magandang gabi. Good evening, Tata Bert. Good evening din po sa ating mga nanonood. Ay, pasensya na po kayo, no? Please bear with me. Dahil medyo inuubo po. Matindi yung ubo ko. Kaya paminsan-minsan isisingit-singit siguro yung pag-ubo ko. Okay lang, Tata Bert. I understand. Kaya pray po natin na gumaling na po si Tata Bert. Maya-maya. Gagawin niya. Bukas din. Yan. Kamusta po kayo lahat? Kamusta ka, Tata Bert? Bukod sa alam namin ngayon ako, kayo nahirapan sa Okay naman. Okay naman, no? Kahit na ganito, biglaan nga itong ano ko eh. For almost 1 month, ganito na ang nararamdaman ko. Then suddenly, kung kailan gumagaling biglaan, balik na naman kagabi. Talagang yung malamig na inumin na yan talaga. Nadali ko pa pala ng malamig na inumin. Okay lang. Ayan. Okay po. And kayo po dyan, ako sana nanood po kayo ng AGD nung Friday. Maganda rin po yung topic. The battle between fear and faith. Parang magiging series po yan, no, Tata Bert. Yan. Okay. Aside nga pala sa, sa ganitong klase ng karamdaman, tumataas din ang bilang ng nagkakaroon ng tigdas. Miseros. According to, nagkaroon ng 37% na pagtaas ang bilang nito. Miseros, tigdas po yan. No? So, konting ingat po, konting ingat. Yes. May pag-iwas ba doon, Tata Bert? Pero kasi hangin po yan. Hangin yan eh. Airborne talaga yan. Airborne. Hindi natin Ayan. Okay po. May mga good news ka po bang nabalitaan? Ay, oo. Merong, actually nangyari ito mga first week pa ng November, no? Pero hindi lang masyadong na ibalita. Yung mag-partner na jiu-jitsu athletes natin na sina Kimberly Custodio and Myron Mangubat, parehong nanalo ng gold sa 2025 Jiu-Jitsu International Federation World Championship. Actually, kay Kimberly Custodio, pangatlong beses na niya ito. Kay Myron Mangubat, first time. At si Myron Mangubat, actually coach siya ni... Ay, ang galing. Oo. And another thing, partner po sila talaga. Cute. They are a couple. Ayan, cute naman nun. Kaya naging maganda yung pagkakapanalo nila pareho ng gold nito. Yes. Wow. Galing jiu-jitsu, ha? Parang dumadami na, Tata Bert, iba't ibang larangan. Ay, sports, no? Iba-iba. Yung iba nga lang hindi masyadong Yung iba siguro kung mga hindi nga masyado na babalita yan sa mainstream, no? Baka mas marami pang dyan. Correct. Ang isang medyo nailagay sa balita, no? Na marami pa ang walang elektrisidad eh. 5 million actually. No, sa buong Pilipinas dahil nga rin ito sa dalawang bagyo na dumating sa atin, si Tino at si Uwan. Kawawa naman yung mga lugar na wala pang kuryente up to now. Hopefully sana maibalik na yung elektrisidad sa kanilang mga lugar, sa mga lugar na ito. Yes. Pag-pray din po natin sila makarecover kasi hindi naman lang yun dahil sa ayuda, okay na, di ba? Yung mag-uumpisa kasi sila ulit, ang kabuhayan. Totoo. Yun ang bahay. Yun, bahay pa lang yung tutulugan. So, yun. And God bless po sa lahat ng tumutulong. Yes. Tama. Grabe ang bayan ng Pilipino. Sige po, Tata Bert. So, parang wala na naman akong Sige po. Wala na. Batiin ko lang po, Tata Bert, ang ating viewers. Sige. Hello! Unang-una si Miss Linda Omania. Uy. Yes, fresh from the salon. Hello po, Kuya Joseph. Hi, Joseph. Yeah, see you on Thursday, Kuya Joseph.
Mamita, good evening. Hi, Mamita. How are you? Thank you kay Mamita. Siya po nag-alaga sa akin. Baliktad. Dapat talagaan siyang nag-alaga sa akin. Galing. Ate Auring, hello Hi. po. Miss Jos Caliano del Mundo. Hi, Jos. Ayan, thank you po for watching. Mm. Yan, si Miss Jos din at si Ate Gina, ano sila nung last time, on Ay, Friday. oo. May mga tanong sila noon eh. Ganyan nga po sana, no? Minsan magtanong rin po kayo sa mga bagay-bagay. Correct. Gusto nyo malaman kung ano man ang kasagutan. At sasagutin naman po namin yan sa abot ng aming kaalaman at kakayanan. Yes. At kung wala kami may open na magandang sagot po sa inyo, maghintay-hintay lang po tayo darating na si Senior. Si Senior pa rin. no? Senyor, ito po ang listahan. Ayan po. Pero totoo po yun. Tsaka, ang ganda rin po kasi nung may interaction. Kasi kunwari yung mga Yeah. tanong, hindi ko naisip or hindi naisip tatapos. Mm. Pero ang ganda po ng mga tanong nila Yeah, last nga. time. Ayan. So, thank you po ulit. At may mga ano pala, Tata Bert, pumasa ng licensure examination for midwives. Uy, midwife. Ayan. So, 2,152 out of 3,007. Bakit ganda, no? Madami. Taas. Mataas po ang passing. Yan. Congrats po sa inyong lahat. Ayan. And 37 days na lang po. Uy! Tan tan tan. Pasko na. Dan 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 dan. Opo. Parang ka-January nga lang po. Parang bilis ko ng taon na to, no? Ewan ko po kung... Pero grabe, ang bilis. Parang pumikit lang tayo. Ayun na. Pagplanuhan na rin natin paano natin itatayo yung ating Christmas tree. Kasi Ay! sa center, no? Tata Bert. Pinalagpasan natin yung bagyo. Yes, tama, tama. Yes, opo. Yan. Sabihin niyo lang po kami, Miss Linda. Doon ako sa bottom part. Dahil di ko naabot. Charot. Ayan. Siyempre, bala yan. Acrobatic. Ayan. So, basa na po tayo, Tata Bert? Pwede rin, pwede rin. Sige po. Ayan. Pagbasa mula sa libro ni Jeremias, chapter 19, ang basag na banga. Inutusan ako ni Yahweh na bumili ng isang banga. Pagkatapos, inutusan rin niya akong tumawag ng ilang matatandang pinuno sa bayan at ng ilang nakakatandang pari at isama sila sa libis ng Ben Hinnom sa makalabas ng pintuan ng magpapalayo. Doon ko ipapahayag ang mensaheng ibibigay niya sa akin. Ganito ang sabi niya, "Pakinggan ninyo, mga hari ng Juda at mga taga-Jerusalem. Ang sinasabi ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat, ang Diyos ng Israel. Ang pook na ito'y padadalhan ko ng malagim na kapahamakan at mangingilabot ang sino mang makakabalita niyon. Ganyan ang gagawin ko sapagkat ako'y itinakwil ng bayang ito at pinarumi nila ang lupain dahil naghandog sila sa mga Diyos-Diyosang hindi naman nila nakikilala maging ng kanilang mga ninuno at ng mga hari ng Juda. Ang lupain ito'y tinigmak nila ng dugo ng mga taong walang kasalanan. Nagtayo sila ng mga altar para kay Baal upang doon sunugin ang kanilang mga anak bilang handog sa kanya. Kailan may hindi ko iniutos o inisip man lamang na gawin nila ito. Kaya darating ang panahon na hindi na tatawaging Tophet o libis ng Ben Hinnom ang lugar na ito. Sa halip ay tatawagin itong libis ng kamatayan. Ako, si Yahweh, ang nagsabi nito. Sa pook na ito'y bibiguin ko ang lahat ng panukala ng mga taga-Juda at Jerusalem. Ipapalupig ko sila sa kanilang mga kaaway at marami ang mamamatay sa labanan. Ang kanilang mga bangkay ay kakainin ng mga buwitre at mga hayop sa gubat. Nakakapangilabot na pagkawasak ang magaganap sa lungsod na ito, at ang bawat maparaan dito'y manghihilakbot. Kukupkubin ng mga kaaway ang lungsod na ito upang ang mga nanirahan dito'y patayin sa gutom. At dahil sa matinding gutom ng mga tao, kakainin nila ang laman ng kanilang kapwa at pati ng kanilang sariling mga anak. Pagkatapos,
Iniutos sa akin ni Yahweh na basagin ang banga sa harap ng mga isinama ko at sabihin sa kanila, ganito ang ipinapasabi ni Yahweh, ang makapangyarihan sa lahat. Dudurugin ko ang lungsod na ito at ang mga naninirahan dito, gaya ng ginawa mo sa banga. Ito'y hindi na muling mabubuo. Pati ang Tophet ay paglilibingan ng mga bangkay sapagkat wala ng ibang mapaglilibingan sa kanila. Ganito ang gagawin ko sa lungsod na ito at sa mga naninirahan dito. Matutulad sila sa Tophet. Akong si Yahweh ang nagsabi nito. Magiging maruming gaya ng Tophet ang mga bahay sa Jerusalem, ang mga palasyo ng mga hari sa Juda, at lahat ng gusali, sapagkat sa mga bubungan ng mga gusaling ito'y nagsunog sila ng kamanyang para sa mga bituin at nagbuhos ng inuming handog sa ibang mga Diyos. Nilisan ko ang Tophet pagkatapos kong sabihin doon ang pahayag ni Yahweh. Pumunta naman ako at tumayo sa bulwagan ng templo at sinabi sa lahat ng naroroon, ito ang ipinapasabi ni Yahweh, ang makapangyarihan sa lahat, ang Diyos ng Israel. Ipapataw ko na sa lungsod na ito at sa mga karatig bayan ang lahat ng parusang binanggit ko, sapagkat matitigas ang ulo ninyo at ayaw ninyong pakinggan ang aking sinasabi. Ito po ang salita ng Diyos. Salamat Salamat sa po Diyos. sa Diyos. Dito inutusan na naman ni Yahweh si Jeremias, no? May pinapagawa na naman sa kanya na bumili ng isang banga at magpunta sa isang lugar, no? Sa may doon sa makalabas ng pintuan ng magpapalayo. At doon magbibigay na naman siya, ipapahayag niya yung mensahe na ipinasasabi ni Yahweh. At yung sabi, doon kasi dumaraan din yung mga hari at yung iba pang mga matataas na tao. Pakinggan ninyo mga hari ng Juda at mga taga-Jerusalem ang sinasabi ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat, ang Diyos ng Israel. Ang port na ito'y padadalang ko ng malagim na kapahamakan at maging nilabot ang sinumang makakabalita niyon. Ganyan ang gagawin ko sapagkat ako'y itnakwil ng bayan ito at pinarumi nila ang lupain dahil naghandog sila sa mga Diyos-Diyosang hindi naman nila nakikilala, maging ng kanilang mga ninuno at ng mga hari ng Juda. Ang lupain ito'y tinigbak nila ng dugo ng mga taong walang kasalanan. Dito ipinapahiwatig ni Jeremias dahil nga ipinapasabi ni Yahweh yung mangyayari dito sa lugar na ito, sa Juda. Ang kahihinatnan nito dahil nga na sobrang galit na ni Yahweh. At dito'y marami ang mamamatay. Marami ang masisira. Actually, halos mawawala ang bayan ng Juda, pati ang Jerusalem, pati ang templo sa nakaambang panganib na darating dito. At yun ang ibinabalita ni Jeremias na gagawin ni Yahweh. Ganito talaga ang mangyayari dahil sumobra na ang kasalanang nagawa ng mga taga-Juda, ng mga taga-Jerusalem. Ang masama pang ginawa nila, hindi nila iginalang yung lupain na ibinigay sa kanila ni Yahweh. Ipinangako ni Yahweh ang lugar na ito para sa mga taga-Juda. Dito sila maninirahan, dito sila uunlad na nangyayari naman. Pero dumating ang panahon na ang iginanti nila kay Yahweh. Inalis nila ang kanilang pagkakakilala kay Yahweh bilang kanilang Panginoon, bilang kanilang Diyos. Ipinalit nila yung mga rebulto o imahe ng mga Diyos-Diyosa na wala namang nagagawa para sa kanila. Napakasakit para kay Yahweh ang ginawa nilang ito. Ilang ulit nang binigyan ng pagkakataon ni Yahweh ang mga taga-Juda na ito para magbago. Pero tinatwa pa nila
ika nga talagang hindi nila pinakinggan yung mga pagbabago na dapat nilang gawain na ipinasasabi ni Yahweh through kay Jeremias na ito. Ang mangyayaring ito ay ayaw rin sa totoo lang ni Yahweh na maganap. Pero kinakailangang matuto ng Judah. Sabi nga the worst and hardest way. Through the worst and hardest way, kinakailangang magbago ng mga Judah. Kung kinakailangang maubo sila, magaganap po yung bagay na iyan. Kinakailangan lang matupad ang plano na ginagawa ni Yahweh patungo sa pagbabago ng Judah. Darating ang panahon na hindi na tatawagin Tophet o Libis ng Ben-Himon ang lugar na iyon. Sa halip ay tatawagin itong libis ng kamatayan dahil grabe talaga ang mamamatay pag dumating yung panahon ng pananakop ng ibang bansa sa Judah. Ako si Yahweh ang nagsabi nito. Biro mo, mabuti nga rito, binibigyan na sila ng babala. Pero napakatigas talaga ng mga taga-Judah. Napakatigas nila. Minsan wala na nang magawa si Yahweh So, para lang nga ibalik nila yung kanilang paniniwala, yung kanilang pagtatangi kay Yahweh, kinakailangang gumamit pa ng grabing paraan si Yahweh mismo. Umaabot pa doon sa punto na halos madurog ang Judah. Ipapalupig ko sila sa kanilang mga kaaway, yan ang sabi. At marami ang mamamatay sa labanan. Ang kanilang mga bangkay ay kakainin ng buitre at mga hayop sa gubat. Nakakapangilabot na pagkawasak ang magaganap sa lungsod na ito at ang bawat paparaan dito ay manghihilakbot. Grabe talaga ang mangyayari sa Judah na ito sa pagpasok ng isang malaking bansa na lulusog dito. Marami ang mamamatay, wala halos matatayo na mga dambana, templo, o mga bahay nila, o mga building nila, lahat yan magigiba. Kakalat dahil magtatakbuhan sa mga bundok o sa ibang bansa ang mga taga-Judah. Ang malaking bahagi po sa kanila huhulihin, gagawaing captive at dadalahin sa Babylonia, yung bansa na sasakop dito sa Judah. Aabot pa ng napakatagal na panahon yung pagiging stubborn ng mga taga-Judah. Halos inabot sila ng matagal na panahon bago nila na ipakita, na iparamdam kay Yahweh na magbabalik loob na sila. Bakit ganoong katagal? Bakit ganoon ang pagpapakitang ginawa ng mga taga-Judah kay Yahweh? Alam naman nila na katotohanan si Yahweh kumpara doon sa mga Diyos-Diyosan na ginawa lang nila. At siya nilang ipinalit na sinasamba. Napakatagal na panahon. Almost 70 years bago na-realize ng mga taga-Judah na ito ang kanilang pagkakamali. Biro mo almost 70 years. Talagang napaka-sakit para kay Yahweh. Pero ganun pa rin talaga ang Diyos, no? Kahit nagaano kalaki ang kasalanan mo sa bandang huli, patatawarin ka pa rin niya. Kinailangan lang ipakita mo ang tunay na pagbabago mo. Kinakailangan lang magkaroon ng tinatawag na repentance. Importante po yun. Then after repentance, syempre magkakahihingi ka ng forgiveness sa kasalanan mo at patatawarin ka naman ni Yahweh. Why? It took almost 70 years for the Israelitas to do that. Hindi po natin malaman. Ganyan po katigas talaga ang ulo nila ng mga panahon na iyon. Sa verse 10, pagkatapos iniutos sa akin ni Yahweh na basagin ang banga sa harap ng mga
isinama ko. At sabihin sa kanila, ganito ang ipinapasabi ni Yahweh, ang makapangyarihan sa lahat. Dudurugin ko ang lungsod na ito at ang mga naninirahan dito, gaya ng ginawa mo sa banga. Ito'y hindi na muling mabubuo. Ganyan po talaga katigas din ang gagawain ni Yahweh. Ibig sabihin, hindi basta-basta makukuha siya sa pakiusap. Talagang mahirap mabubuo na hindi matuloy. Mahirap mabubuo yung banga. Katulad na hindi maaaring hindi matuloy yung kaparusahan para sa Juda. Sa verse 12, ganito ang gagawin ko sa lungsod na ito at sa mga naninirahan dito. Matutulad sila sa Tophet. Na kung si Yahweh ang nagsabi nito, magiging maruming gaya ng Tophet ang mga bahay sa Jerusalem, ang mga palasyo ng mga hari sa Juda, lahat ng gusali, sapagkat sa mga bubunga ng mga gusaling ito ay nagsunog sila ng kamanyang para sa mga bituin at nagbuhos ng inuming handog sa ibang mga Diyos. Dati kasi, ang talagang inaalayan nila ng mga ritual na ganito ay si Yahweh. Pero, inilayo na nila ang loob nila kay Yahweh at yung mga Diyos-Diyosan ang kanilang sinamba, ang kanilang inalayan ng mga kamanyang at mga iba pa. Pagkatapos noon, nilisan na ni Jeremias ang Tophet upang pumunta naman siya sa isang bulwagan ng templo. At sinabi sa lahat ang naroon, utos ni Yahweh na naman sa kanya ito, ito ang ipinapasabi ni Yahweh, ang makapangyarihan sa lahat, ang Diyos ng Israel. Ipapataw ko na sa lungsod na ito at sa mga karatig bayan ang lahat ng parusang binanggit ko, sapagkat matitigas ang ulo ninyo at ayaw ninyong pakinggan ang aking sinasabi. So darating na talaga yung kaparusahang na uukol sa Juda dahil sa katigasan ng kanilang ulo, dahil sa pagsuway na ginawa nila sa utos ni Yahweh at sa pakiusap mismo ni Yahweh through Jeremias. Ayaw magbago ng Juda. So, nararapat lang na maranasin nila yung nararapat na kaparusahan sa kanilang pagtakwil kay Yahweh. Thank you po, Tata Bert. Naano ko, Tata Bert, na yung ditong Old Testament, grabe magpatawad si Yahweh. Kahit, di ba, may kasamang pagpaparusa. So, paano pa ngayon, no, na Oo nga. Grabe. Yun lang yung minsan mapapaisip ka na, kahit ano gawin ng tigas ang ulo nila, di ba, 7 dekada. May mga rin na gusto nang ipakiusap ni Jeremias. Opo. Na patawarin na sana ang mga taga-Juda sa kasalanan nilang ito. Ayaw pumayag ni Yahweh ng ganun-ganun lang. Nakagawa ng kasalanan, pag humingi ng patawad, patatawarin. Hindi po ganun. Kinakailangang ipakita nila na totoo yung kanilang paghingi ng tawad. Repentance muna. Then, saka sila humingi ng forgiveness at ipakita kay Yahweh ang tunay ang kanilang pagbabago. After that, saka lang nila makakamit yung kapatawaran. Yung totoong kapatawaran ni Yahweh. Pero hindi ganun ang nangyayari. May pinapasabi sila na humihingi ng tawad pero hindi totoo. Dapat nilang malaman, Diyos ang kausap nila. Nababasa nito ang laman ng kanilang puso, ang laman ng kanilang isipan. Yun. Thank you, Tata Bert. Basang chapter 20 po. Ang pakikipagtalo ni Jeremias kay Pashur. Si Pashur na anak ni Immer ay isang pari at siyang pinakapuno ng mga naglilingkod sa templo. Narinig niya ang pahayag ni Jeremias, kaya ipinabugbog niya ito.
Ikinadena ang mga paa at kamay at ipinabilanggo sa itaas ng pintuan ni Benjamin na nasa hilagang bakura ng templo. Kinaumagahan, nang siya'y pakalagan na ni Pashur, sinabi ni Jeremias sa kanya, "Hindi na Pashur ang tawag sa iyo ni Yahweh, kundi takot sa lahat ng dako. Sapagkat ang sabi ni Yahweh, gagawin kitang katatakutan ng iyong sarili at ng mga kaibigan mo. Makikita mo ang pagkamatay nilang lahat sa tabak ng kaaway. Ipapailalim ko ang lahat ng taga-Juda sa kapangyarihan ng hari ng Babylonia. Ang iba'y dadalhin niyang bihag sa Babylonia at ipapatay naman ang iba. Pababayaan ko ring makuha ng mga kaaway ang lahat ng kayamanan sa lungsod na ito at kamkamin ang lahat ninyong ari-arian, pati ang mga kayamanan ng mga hari ng Juda. Dadalhin nila sa Babylonia ang lahat ng maaring pakinabangan. Ikaw naman, Pashur, at ang iyong buong sambahayan ay mabibihag at dadalhin sa Babylonia. Doon na kayo mamamatay at malilibing, kasama ng inyong mga kaibigan na pinagsabihan mo ng mga kasinungalingan." Yan. Balik po natin sa verse 1. Si Pashur ay anak ni Immer ay isang pari, isang pinakapuno ng mga naglilingkod sa templo. Then narinig niya si Jeremias na nagpapahayag. Nainis siyempre, kumbaga sa nasasapawan siya ni Jeremias. Kaya ipinahuli niya si Jeremias, ipinabugbog. Ikinadena yung paat kamay ni Jeremias. Ay ibinalanggo sa itaas ng pintuan ni Benjamin na nasa hilagang bakura ng templo. Pero pinakalagan din siya kinabukasan. Sinabi ni Jeremias sa kanya, "Hindi na Pashur ang tawag sa iyo ni Yahweh, kundi takot sa lahat ng dako. Sapagkat ang sabi ni Yahweh, gagawin kitang katatakutan ng iyong sarili at ng mga kaibigan mo. Makikita mo ang pagkamatay nilang lahat sa tabak ng kaaway. Ipapailalim ko ang lahat ng taga-Juda sa kapangyarihan ng hari ng Babylonia." Dito sinabi ni Jeremias kay Pashur ang mangyayari. Katatakutan siya. Kundi pati sarili niya matatakot siya. Pati sa mga mangyayari, talagang grabe. Sinabi rin sa kanya rito na sa pagkubkub o sa pagsakop ng Babylonia, kasama siya sa dadalahing bihag sa Babylonia. At doon na rin siya mamamatay 10 miyembro ng kanyang pamilya at mga kaibigan. Pababayaan ko ring makuha ng mga kaaway ang lahat ng kayamanan sa lungsod na ito at kamkamin ang lahat ninyong ari-arian, pati ang mga kayamanan ng mga hari ng Juda. Sa pagsakop ng Babylonia sa Juda, hindi lang tao ang kukunin nila bilang bihag. Uubusin ng mga taga-Babylonia ang lahat ng kayamanan ng Juda at dadalahin ito sa Babylonia. Lahat ng maaaring pakinabangan, dadalhin ng Babylonia sa kanilang bayan. Ikaw naman, Pashur, at ang iyong buong sambahayan ay mabibihag at dadalhin sa Babylonia. Doon na kayo mamamatay at malilibing, kasama ng inyong mga kaibigan na pinagsabihan mo ng kasinungalingan. Dito, sinabi ni Yahweh through Jeremias ang mangyayari kay Pashur na isang pari nga. Pero wala pang nagtatanong, pag naganap na ang pananakop na ito ng Babylonia, saan kaya mapupunta si Jeremias? Naisip mo ba yun, no? And sumubra ako ng pagbabasa dito sa naganap na istorya. Si Jeremias ay hindi siya pumayag na dalahin siya sa Babylonia. Nagpaiwan siya sa Juda. And then, may mga tao sa Juda
na ika nga umaklas dahil merong ipinalit na parang puppet na mamamahala sa Juda eh. May ilang tao, may ilang taga Juda na ayaw yon. So ginawa ng mga tao, pinilit nila si Jeremias na tumakas at tumakbo sila ng Egypt. Yun ang nangyari kay Jeremias. At doon, yun din, ginamit pa rin ni Jeremias yung kanyang pagiging propeta doon sa lugar. Pero doon na siya namatay. Sa Egypt. Ang pumatay sa kanya, yung nagdala rin sa kanya. Ay! Dahil nga namatay naman si Jeremias kasi na sinasabi pa rin yung mga ipinahahayag ni Yahweh sa kanya. Yung ba hindi naniniwala sa kanya ibang mga ano eh. Sa inis siguro, sa ano, dito pa lang di ba gusto na rin siyang patayin. Pinatay rin siya doon sa Egypt. Ganun ang nangyari kay, in advance lang po natin yung naging kay Jeremias Thank you, Tata, sa pag-share. Then, at least nakita natin doon na talagang, kaya siya yung ginawang propeta. Dahil, kahit sige, patayin niyo ako. Bigyan natin ng isa pang istorya. Sige po. Bago pala ang gawain ng kanyang nanay at tatay si Jeremias, sinangtified na siya ni Yahweh para sa isang special mission. Hindi pa nagagawa talagang nakalaan na siya para doon And then naging propeta siya sa ayaw niya. Ayaw niya maging propeta pero talagang pinilit siya ni Yahweh. Naging propeta siya at the age of something like 17. Ganun. Ayaw niya talaga. Sinasabi niya, anong gagawin ko? Hindi ako marunong magsalita. Ang sabi naman ni Yahweh sa kanya, ang sasabihin mo yung ipinapasabi ko. Yung sasabihin mo sa tao sa akin manggagaling. Kaya matututo kang magsalita. Dahil yun lang naman uulitin mo lang naman Ganun ang nangyari. Kaya talagang may nakalaan siya. Kumbaga sa divine purpose talaga Para doon talaga. Yan po, ang dagdag na info lang para kay Jeremias. At helpful yun. Yeah. Thank you po. Tuloy po kayo sa verse 7. Si Jeremias ay dumaing kay Yahweh. Yahweh, ako'y iyong hinikayat at naniwala naman ako. Higit kang malakas kaysa akin, kaya ikaw ay nagwagi. Pinagkatuwaan ako ng lahat at maghapon nila akong pinagtatawanan. Tuwing ako'y magsasalita at sisigaw ng karahasan, pagkawasak, pinagtatawanan nila ako at hinahamak sapagkat ipinapahayag ko ang iyong salita. Ngunit kung sabihin kong kalilimutan ko na si Yahweh at hindi na ako magsasalita para sa kanyang pangalan, para namang apoy na naglalagablab sa aking kalooban ang iyong mga salita, apoy na nakakulong sa aking mga buto. Sinikap kong tiisin ito, ngunit hindi ko na kayang pigilin pa. Naririnig kong maraming nagbubulungan. Tinagurian nila akong takot sa lahat ng dako. Sinasabi nila, sumbong natin sa may kapangyarihan. Pati matatalik kong kaibigan ay naghahangad ng aking kapahamakan. Sabi pa nila, marahil ay marilin lang natin siya. Pagkatapos, hulihin natin at pagigantihan. Subalit ikaw, Yahweh, ay nasa panig ko. Tulad sa malakas at makapangyarihang mandirigma, mabibigong lahat ng umuusig sa akin. Mapapahiya sila at hindi magtatagumpay kailanman. Hindi na makakalimutan ang kanilang kahihiyan habang panahon. Makatarungan ka kung sumubok sa mga tao. Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Alam mo ang laman ng kanilang mga puso't isip. Kaya ikaw ang maghiganti sa mga kaaway ko. Pinagkakatiwala ko sa mga kamay mo ang aking kapakanan. Awitan ninyo si Yahweh, siya'y inyong paborihan, sapagkat inililigtas niya ang mga api mula sa kamay ng mga gumagawa ng kasamaan. Sumpay nawa ang araw ng ako'y isilang. Huwag ninyong ituring na araw na pinagpalang araw ng ako'y ipinanganak. Sumpay nawa ang taong nagbalita sa aking ama, lalaki ang anak ninyo, na nagdulot sa kanya ng malaking kagalakan.
Matulad nawa ang taong iyon sa mga lungsod na winasak ni Yahweh ng walang awa. Makarinig nawa siya ng iyakan sa umaga at hiyawa naman sa tanghali, sapagkat hindi niya ako pinatay bago isinilang. Sa gayon, naging libingan ko sana ang tiyan ng aking ina. Bakit pa ako isinilang kung ang mararanasan ko lamang ay hirap, kalungkutan at kahihiyan habang ako'y nabubuhay? Ito po ang salita ng Diyos. Ramdam mo na ang ano dito. Ramdam mo talaga yung nararamdaman ni Jeremias. Lament kung tawagan niya. No? Dumadaing na siya kay Yahweh. Yahweh, ako'y hinikayat na niwala naman ako, higit kang malakas kaysa sa akin. Kaya ikaw ay nagwagi. Pinagkatuwaan ako ng lahat. At maghapon nila akong pinagtatawanan. Nung hinirang at pinili ni Yahweh si Jeremias, talagang hindi siya marunong magsalita. Napilitan siya at natuto na lang dahil kumbaga sa ipaparot lang naman niya yung sasabihin ni Yahweh. Kakayahin na lang na yan. At dahil nga sa kanyang ginagawa niya iyon, maraming nagagalit sa kanya. Mga kaibigan niya at iba pang mga tao. Tuwing ako'y nagsasalita at sisigaw ng karahasan, pagkawasak, pinagtatawanan nila ako tinahamak sapagkat ipinapahayag ko ang iyong salita. Yun nga, pagsasabihin ang tungkol sa karahasan, pagkawasak, tinatawanan siya ng mga taga-Juda. Hindi naniniwala sa kanya. Dahil imposibleng maganap daw na magkaroon ng pagkawasak at karahasan na mangyayari sa mga Juda. Yun ang sinasabi ng mga taga-Juda. Ayaw maniwala sa mga ipinahahayag ni Yahweh through Jeremias. Ngunit kung sabihin kong kalilimutan ko na si Yahweh at hindi na ako magsasalita para sa kanyang pangalan, para namang apoy na naglalagablab sa aking kalooban ang iyong mga salita. Apoy na nakakulong sa aking mga buto. Sinikap kong tiisin ito, ngunit hindi ko na kayang pigilan. Gusto, parang nag-a-attempt si Jeremias na kalilimutan niya si Yahweh, na hindi na niya sasabihin sa mga taga-Juda yung mga ipinasasabi sa kanya. Pero hindi rin niya matiis, parang apoy ang nararamdaman niya na kailangang sabihin niya talaga iyon. Dahil yun ang, kumbaga sa yun ang ibinigay sa kanya ni Yahweh. Kung bakit siya nahirang na propeta. Kailangan talagang sabihin, siya ang nakakaramdam ng hirap pag hindi niya sinabi iyon. Yun nga, nakakaramdam na siya na parang apoy sa kanyang kalooban, sa kanyang sarili. Narinig kong maraming nagbubulungan, tinagurian nila akong takot sa lahat ng dako. Sinasabi nila, isumbong natin sa may kapangyarihan. Pati matatali kong kaibigay, naghahangad ng aking kapahamakan. Sabi nila, marahil ay malilin lang natin siya. Pagkatapos, hulihin natin at paghigantihan. Kahit na mga kaibigan, mga kaibigan dati ni Jeremias ay nagagalit na rin sa kanya at gusto na siyang saktan dahil nga sa kanyang mga sinasabi na ipinasasabi naman ni Yahweh sa mga taga-Juda. Ayaw maniwala ng mga tao to the point na naiinis na. Dahil no, sa paulit-ulit na babala, sa paulit-ulit na pagsasabi sa kanila na magbago, na ibalik ang tiwala at paniniwala nila kay Yahweh. Ang problema, ayaw maniwala ng mga taga-Juda na ito. Subalit ikaw, Yahweh, ay nasa panig ko, tulad sa malakas at makapangyarihang mandirigma. Mabibigo ang lahat ng umuusig sa akin. Mapapahiya sila at hindi magtatagumpay kailanman. Hindi na makakalimutan ang kanilang kahihiyan habang panahon. Alam din ni Jeremias na protektado siya ni Yahweh sa ginagawa niyang iyon. Dahil si Yahweh nga mismo ang nagpapagawa sa kanya. Nagbitaw naman ng salita sa kanya si Yahweh na gawain lang niya yung mga bagay-bagay na kailangan niyang gawain. Lahat ng proteksyon ni Yahweh ay ibibigay sa kanya. At alam naman ni Jeremias yun.
Makatarungan ka kung sumubok sa mga tao, Yahweh, na makapangyarihan sa lahat. Alam mo ang laman ng kanilang mga puso't isip, kaya ikaw ang magiganti sa mga kaaway ko. Ipinagkakatiwala ko sa mga kamay mo ang aking kapakanan. Dito, parang ibinigay na rin ni Jeremias yung kanyang kalagayan, yung kanyang buhay kay Yahweh. Dahil alam nga niya na marami nagbabanta sa kanya at alam naman niya yung kapangyarihan ni Yahweh talaga na hindi siya pababayaan nito. Awitan ninyo si Yahweh, siya ay inyong papurihan sapagkat inililigtas niya ang mga api mula sa kamay ng mga gumagawa ng kasamaan na siya naman totoo. Sumpain nawa ang araw ng ako'y isilang. Huwag ninyong ituring na araw na pinagpala ang araw ng ako'y ipanganak. Kita mo yung anong detergado. Sumpain nawa ang taong nagbalita sa aking ama, lalaki ang anak ninyo, na nagdulot sa kanya ng malaking kagalakan. Kumbaga sa ano dito parang ipinalangin ni Jeremias na sana hindi na siya ipinanganak. Dahil nga sa napakahirap na misyon na ipinapagawa sa kanya ni Yahweh. Sa totoo lang, talagang mahirap yung pinapagawa nito, pero walang ibang taong pwedeng gumawa niyan kundi siya. Biro mo, hindi pa siya ginagawa ng kanyang magulang nakatalaga na talaga yung kanyang gagawin na iyan. Matulad nawa ang taong iyon sa mga lungsod na winasak ni Yahweh ng walang awa. Makarinig nawa siya ng iyakan sa umaga at hiyawan naman sa tanghali, sapagkat hindi niya ako pinatay bago ako isinilang. Sa gayon, naging libingan ko sana ang tiyan ng aking ina. Bakit pa ako isinilang kung ang mararanasan ko lamang ay hirap, kalungkutan at kahihiyan habang ako'y nabubuhay. Talagang ang buhay ni Jeremias ay nakalaan na sa bisyong iyon. Hindi na siya nakapag-asawa, hindi siya nakagawa ng sarili niyang pamilya. Buong buhay niya nakatalaga na bilang siya na siya ang maging mouthpiece mismo ni Yahweh. Diyan siya talaga pinili ni Yahweh na siyang maging tagapahayag ng mga gusto ni Yahweh para sa Judah. Talagang bahagi siya ng plano na gagawain ni Yahweh. Dahil alam ni Yahweh na matagal ang pagbabagong gagawain ng Judah. Kaya si Jeremias ay naging bahagi ng planong ito ni Yahweh sa pagbabagong mangyayari sa Judah after so many years. Wala na. Wala na. Ay, wala na. O nga, no. Ayan. Tatapos may tanong po ako. Ah. Bakit pansin mo sa lahat ng sabihin na nating pinipiling ni Yahweh o kahit ni Jesucristo, parang yung pinagdadaanan nila grabe. Parang hindi mo siya mako-compare sa mga ordinaryong tao. Bakit sa tingin mo po gano'n? Ganun talaga yun Hindi basta-basta. Kailangan kang may daanan din talaga. At doon sa daraanan mo yun, malalaman mo kung gaano, kung bakit sa iyo ipinagkatiwala yung dapat na bagay na iyon. Alam naman ni Yahweh na makakayanan mo yan Alam niya. Dahil tutulungan ka naman niya Hindi ka niya, kinakailangan lang na gampanan mo ng buong puso, ng buong kaluluwa, yung misyon na dapat na gawain mo. May tiwala, alam ni Yahweh yan mula sa umpisa. Kita mo kay Jeremias hindi pa nga ipinapanganak alam na Although alam na dadaing talaga sa Jeremias dahil tao pa rin Ayun, Tao pa rin Talagang may hirap na daraanan ka, may hirap. Kinakailangan lang kayanin mo. Kinakailangan yung faith at trust mo sa Diyos manatili yan. Dahil yun mismo ang magiging armas mo para labanan yung hirap, yung mga sufferings na dadaanan mo.
Ganun talaga yan. So, tama yung Tata Bert na, di ba sinasabi nila, God gives the toughest battles to His strongest soldiers? O ganon? Totoo. So, sorry Tata Bert, isa ulit tatanong. So, paano mo ma-differentiate o malalaman yung pagkakaiba na itong tao to, pinagdadaanan to kasi tinalaga siya ng Diyos para sa misyon. Itong tao to, mahirap din pinagdadaanan pero dahil sa kanyang mga desisyon. Magkaiba po talaga yun. Kasi baka, di ba, yung pala ang Diyos nagbibigay ng matinding challenge dahil ako yung isang pinili niya. Pero, yun yung akala ng iba. Pero, yun ay dahil sa kanyang mga Sa desisyon. decision na. Dito sa isa naman kasi, yung ginagawa niya ay dahil na rin sa alalay, mismo direktang pag-alalay na ginagawa niya. Doon sa isa hindi eh. Opo. Yung sarili niyang decision Sarili niya. niya lang. Ang magiging gabay na lang niya, kung gusto niya mapabuti yung kanyang ginagawa, sundin niya kung ano may iniutos ng Diyos. Huwag siyang hihiwalay Yun. doon sa utos ng Diyos. Opo. Yun. Ayun. Thank you, Tata Bert. Ayan po. So, para sa akin po dito, yun yung una ko pong sinabi rin kay Tata Bert kanina, realization ko na grabe yung Diyos, no? Kahit sinong Diyos-Diyosa na yung sinasamba mo, kahit anong gawin mong pagtatakwil sa Kanya. Though dito kasi, syempre, meron siyang punishment o, yun nga, parusa nung panahon na to. Hindi nga hinahayaan na ipagpatuloy na yung pagiging Yahweh niya, yung pagiging mapagpatawad niya, mapagmahal pa rin siya. Kasi dito kahit sa nasabi niya, di ba, paparusahan ko, ang mga taga-Juda, ganito ang gagawin ko. Pero, minsan sabi siyang consequence, pero at the end, alam naman natin na patatawarin pa rin niya. Kaya lang, kailangan pa rin mag-suffer ng consequences yung mga talagang hindi nakikinig sa kanya. So, yun lang, sa akin siguro, talagang matigas talaga ulo ng tao hanggang ngayon. So, pangalawa, wag natin masyado i-take for granted yung, dahil alam natin yung Diyos natin, yung mapagpatawad, hindi, okay lang yan. Gagawin ko pa rin to. Para wag natin naman sadyain, no? Talagang magkakamali tayo, pero dapat sa bawat pagkakamali, di ba ang nasabi na, wag natin dagdagan ng isa pang pagkakamali. Doon pa lang, i-resolve na natin siya hanggang maaga, hanggang kaya. Kasi, hindi naman talaga tayo iniiwan ni Lord. Actually, tayo pa nga minsan ang nakakalimot, di ba? Nang iiwan sa Kanya. Pag masaya lang natin siya naalala, ganun. Pero pag may problema lang natin siya naalala, pero pag sobrang saya na natin, teka, nakalimutan mo ata na hiningi mo yan, dinasal mo yan, at binigay sa'yo ng Diyos. So, yun lang po yun sa akin. Thank you po. Ang Diyos po ay tunay na mapagpatawad. Pero yung pagpapatawad niya ay hindi katulad nung gumawa ka ng kasalanan, then hingi ka ng tawad, patatawarin ka na. Hindi po ganun yun. May dapat kang gawain. Una, patunayan mo na totoo yung paghingi mo ng tawad. Yung pagbabagong gagawain mo, kinakailangan totoo. Remember, Diyos ang kausap mo. Alam niya kung ano laman ang utak mo, alam niya kung ano ang laman ng puso mo. Kahit na tumakbo ang matagal na panahon, kung totoo sa puso mo ang paghingi ng tawad, patatawarin ka. Biro mo, ang mga taga-Juda, why it took almost 70 years? Dahil alam ng Diyos na aabot ng ganun dahil sa sobrang katigasan ng ulo ng mga taga-Israel. Alam ng Diyos na in the end, siya rin ang magwawagi. Magbabago din at muling babalik sa kanyang at muling babalik ang tiwala, ang pananalig nila kay Yahweh. Ganun po yun. Talagang minsan madali, minsan aabutin matagal. Pero kung kailangan basta ang gusto lang ng Diyos, magbalik loob ka sa Kanya no matter how long it will take, no matter how worse or how hard yung dadaanan mo. Kung kailan daanan mo yan, daanan mo. Dahil yan ang magiging way din papunta kay Yahweh. Ganun talaga yun Lahat yan bahagi ng plano ni Yahweh. Lahat bahagi yan. Patungo lahat yan sa Kanya. Kaya,
kung nakikita natin nahihirapan tayo sa takbo ng buhay natin ngayon, isipin lang natin na bahagi tayo ng plano ni Yahweh, kaya naghihirap tayo. Ang kinakailangan lang, bawiin natin ang sarili natin, iahon natin ang sarili natin, maging gabay natin yung utos ng Diyos. Makaka-recover ka, sigurado yan. Wala namang ibang patutunguhan ang lahat kundi yung yung muling pagbabalik natin sa Diyos. Thank you, Tata Bert. And mamayang gabi po, meron pong online prayer video ng 10 p.m. Sa mga gusto po manood ng replay, meron po kami sa YouTube, Anthony Vivera-AGT. Dito lang po sa Facebook, Senior Anthony Vivera Facebook page. At ulitin lang po namin, ito lang po yung official Facebook page po ni Senior. And bukas po, Tata Bert? Bukas, no, para doon sa mga interesado na sumama sa amin sa novena na sa pangunguna ni Tita Helme, be here 8 o'clock. Kung hindi man, pwede naman dahil live. Pwede naman dyan na maghintay kayo sa inyo, live naman po yun. No? And then, bago ang gamutan bukas, yung 163rd lecture, no, bago na naman. At Eremias ang ating at dito may mga bagay na ipapaliwanag po. Magtataka kayo, iba yung uri ng pagpapaliwanag na gagawain natin sa mga pangyayari dito kay Jeremias na ito. Base na ito sa mga kaganapan na binasa na rin namin ni MJ. Thank you po, Tata Bert. Thank you rin po sa inyo. Magandang gabi po muli sa inyong lahat. Sa muli nating pagkikita. God bless po.